but it's not absolute. If you work in the government, unsat, kaduha ka maansat, you'll Meaning be ansat? unsatisfactory, sorry. Yes. Sa imong pag serbisyo, no? Unsat, unsatisfactory performance, pwede ka matanggal sa imong trabaho. And kung poor imong performance, kaisa lang, pwede dayon kang matanggal sa trabaho. So, ang pagserbisyo sa gobyerno, sigurado siya kung imong gitrabaho ang imong trabaho o kanang balikan na to ang theme sa sa karon nga anniversary, kung imong trabaho gitrabaho nimo with puso, dangal o galing. Mm. Sir, ano na tayo mga memorandum sa una with regard in partnership with the ALG and COA regarding sa kaning atong mga job orders. We know man naman gud ning ginatawag na unsa kanang ginatawag na no employee-employer relationship. Pero unsa ba jud ang tan-aw nato sa job order sa civil service nga pananaw? Ang job order man good, it's kanang they are hired for a specific job, no? So they are partners. Dili mahimo sa isa ka ahensya ang tanang trabaho sa mga empleyado sa gobyerno, ug need sila og mga assistance pinagi sa mga job orders. And gina recognized as a recognition of their contribution sa tuang kanang sa serbisyo sa gobyerno. Ang CSC po nag-offer og pag nag 10 years na ka as job order, kaya wala pa kay eligibility, you have 10 points, plus 10 points. Plus 10 points Sa exam, sa result okay. exam. If you are a job order for 10 years, nagkuha ka og nag-take ka og exam, nya ang imong result is 70, and then 10 years ka in service, very with satisfactory service, pwede kang mag-grant sa CSC og plus 10 points. So you will have the 80 passing rate. Oo, ayan no. Kay mo mo nang kuan na mo sir, murag sabay tawag natin joke gani nga nahimo kang regular job order. Kay regular job order kanang mudugay na jud ba nga uy naiuban 15 years, naiuban 20 years. So karon kung makakuha lang man sila og 70, makapasa na dayon sila. Yes, applyan pa nila. Applyan nila. That's for the professional. Sir, if you take the sub-professional ang imuhang ihatag nga eligibility. So ang murag ang pinaka minimum na grado nga makuha nimo para makakuha kag sa professional 70 lang gihapon. Yes. Okay. Para plus 10, 80. Mo professional man or sub-professional. Okay. Ayan no. Ang kaning duha ka examination mo kani ang common nga examination na gina-conduct sa civil service. Yes. Pero unsa pay laing examination sir na gina-conduct ninyo sa civil service for the civil servants? Naatay kuan kanang FOE, Fire Officer Examination. Naapod tay sa kanang Penology. Naapod tay kanang sa Treasurer's Office, BCLTE, Basic Competency, BCL for local treasurers, no? Mo na ang ilahang ginabasihan sa ilahang promotion sa treasurer's office. For the fire meaning ang notion mo gud mo basta sa fire kung ma-undergo ka sa kaning mga training sa fire, pwede na ka sa fire. Unsa din nga examine yung kanang for fire officer? Fire officer eligibility, sir. It's for para you are eligible for the fire officer related na mga positions. So dili pa di ay halimbawa nag-train ka sa fire
kailangan pa jud di ay og exam from civil service. Yes. It's not from the fire office ba or unsa ba? Yes sir. Ang fire officer naa siya eligibility requirement, no? So ang fire officer eligibility mo to ang iyang i-present as his eligibility. And that is equivalent to professional exam. It's specific for kuan siya, fire officer related na mga positions. So dili nimo siya ma-apply for any position nga requiring Yes sir. Yes sir. level 2 positions. Yes, Yes. Nagpagawas mo ng civil service sir og memo baguhay lang regarding sa kaning mga senior high school graduate. Unsa ka ni sir nga specific na kuan nga balaod sa inyo og unsay pwede na di ay ma-applyan for senior high school graduates? Sa una, naaman tay sa gobyerno natay mga positions nga ang educational requirement is elementary, high school graduate o kadtong senior high school graduate. Wala pa ng senior high school graduate. Oo. Sa una kadtong TESDA, no, or naatay kadtong 2 years in college. Completion of 2 years in college. Completion of 2 years in college. So karon gi-appeal na siya ang senior high school na graduates. Naay mga certain positions nga pwede nang mo apply sa gobyerno if you are a senior high school graduate. Yes. Pero nanginahanglan lang gyapon siya eligibility. Naapoy mga positions nga dili kailangan og eligibility, naapoy positions nga kailangan siya og eligibility, no? Sa gobyerno. Okay. Yes, kay nagkalain-lain man na siya gyapon nga mga positions no. Pero napay usabay certain level of salary grade nga walay eligibility and katong dapat na na eligibility. Kanang kuan usually pag kuan salary grade 10 pa below, but depende siya sa kanang nature of work, no? Naay mga positions nga more than 10 salary grade, but the position nang iyahang classification it's the first level. So dili siya mag-determine nga if you are salary grade 10 below, you are first level. No. First level meaning katong nag-subproof eligibility. Yes. Yes. So, second level kato ng professional Yes, nga eligibility. Aron masabtan lang pud sa atong yes, sir, yes. sa ato ang mga naminaog na mati sir no kay kita medyo familiar naman ta with level 2 and level 1. Pero katong level 1 subproof siya, level 2 kung professional exam ang passer ang maong empleyado. Dili pa sa Davao de Oro sir, do you still check kung ang atuang mga applicants or pagpasa sa mga appointments is based on merits or di ba ang pananom gud sa tao syempre naman ang palakasan pero unsa ba we in the civil service really promote and encourage appointments based on merits. Kamusta ba di ari sa Davao de Oro sir? Ang appointment sa gobyerno based on merits yun na siya, no? Naatay ginatanaw nga upat nga qualification sa isa ka empleyado bago siya mo masulod sa gobyerno. Una, ang iyang education, unya ang iyang experience, training ug eligibility. Pero dili tanang positions nagkinahanglan nga high school graduate ka o college, no? So na may mga positions nga high school graduate lang. So if pasok ka na nga mga positions, pwede ka mo apply. Unya kung nag-require siya og trainings, tanaw nimo nga naa kay training naapilan, qualified ka. Unya experience, unya eligibility, no? Kung wala nag-require og eligibility, pwede kang mo apply, no? Pareha ng driver position, ang iyang eligibility ana of course driver's license, no? May una na. And then naapod tay mga position sa gobyerno nga kanang coterminous ginagitawag nga kanang based on trust and confidence sa ato ang mga
officials, no? Mao nang ato ang officials, kaning mga mayors, mga governors, naana sila mga positions nga confidential based on their trust and confidence nga kanang sila ang mupili. No, kana siya Mga based like na mga gyud na siya private sa ila. secretary, Yes. mga ana. Mga oo. drivers nila, no, based on their trust and confidence. So dili na sila kailangan og mga Publication, wala na, dili na siya i-publish, no? Diretso na siya i-appoint sa appointing authority kung naay budget. okay. Based. Na may programa sir regarding aning Prime HRM. Unsa ba ning Prime HRM og kamusta ba ang accreditation sa mga LGUs diri sa Davao de Oro when it comes to Prime HRM? Very good, no? I am thankful nga imong na-appeal ni sa topic ang Prime HRM, no? Ang probinsya sa Davao de Oro, daghan na ang LGU nga na-accredit sa Prime HRM. Ang last nato nga na accredit is the of course nagulat pa siya og confirmation sa central office, but recommended for accreditation ang ato ang LGU Laak, no? So mangutana ka unsa man ning Prime HRM? Ang Prime HRM kanang program siya nga mag-institutionalize sa meritocracy and excellence in human resource management. Mao nang ang usa may ginahimo ani nga ang isa ka munisipyo naa sila ilahang polisiya sa ilahang recruitment, selection and placement, naa sila ilahang polisiya sa performance management kanang unsaon pag grado sa empleyado, naabot sila kriteria sa ilahang or polisiya sa ilahang learning and development kadtong unsaon nila pag tudlo, no, sa ilahang mga empleyado. Unya na pinaka-last, rewards and recognition, kung paano nila paano nila i-recognize ang mga efforts, mga contributions sa ilang mga empleyado sa munisipyo. O kana siya makahatag og kuan kanang opportunity nga ma-highlight ang mga best practices sa mga agency o kanang makahatag pod og kanang customized or kanang ang ilang mga policies kanang naka-record, established policies, no, nga kung naa may mahitabo nga mga complaint na sila kuan na sila sistema nga unsay buhaton kung naa may kanang maayo nga empleyado nga na sila in place nga system nga mao ni atong i-award, no, o kanang mga empleyado pod nga dili kay mo trabaho naapod sila sistema paano nila i-discipline, paano nila i-rate ang isa ka empleyado. So kay nung inana dili na kanang magpangutana sa CSC unsay buhaton, sila na mismo ang agency kay balo na empowered na mo action sa mga polisiya nga ilahang gi-create para sa ikaayo sa ilahang serbisyo sa public, no. Naatay mga different levels of Prime HRM sir. Unsa din siyang anong naiang and asa na tanga level dili ang sa Davao de Oro. Sige. So kuan kanang ang mga opisina nga kanang mingon lang og mo submit lang og report nga kung ingnon sa CSC unya mulihok lang sa reklamo og nanay reklamo mo na siya ang transactional level 1. Okay? Ang sagaran sa mga LGU dinhi sa Nabunturan, ano na siya? Level 2. Meaning customized, they have their customized policies. Unya kuan kanang ilahan ang gina-implement og kanang ilahang polisiya dili lang ang naghimo ang nakahibalo. Tanang empleyado nakahibalo og kanang mo na siya ang second or the level 2, mo na siya ang process defined. And then the next is kanang kuan third level, no, katong ilahang recruitment, selection
and placement o katong ilahang learning and development, katong ilahang performance management and rewards and recognition. Na siya system, computerized system na mo integrate, no, na uh, sa pag-analyze sa mga statistics data nila on personnel matters, no, within 3 years, no, inana pwede na siyang mag level 3, no. And then we have the last one, the gold one, kadto na siyang burag sa kuan pa, the highest na, no. Ang nakakuha ani is isa pa lang kining Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So, ang ilahang kuan, ang ilahang status, ang ilang appointment, wala na paper. Digital na, no? So, that's the highest form, no? Nga kanang tanan, no? Wala na papel, no? Digital na. Ang CSC mo action sa ilahang appointment, digital na po. Okay. So murag kung atong tan-awon sir, isa pa ka bukso murag lisod-lisod jud di ay kabuton ang kaning gold level of Prime HRM. Yes. Medyo lisod siya, pero nakaya man nila, no? And siguro nagkinahanglan po siya og resources o ganang more time kay dili man siya basta-basta nga kuan manggod ka ng step by step process man ni, dili man siya pwedeng from level 2 diretso ka sa level 4. So you need to go to the process nga, dito sa process define, and then you go to the next and then to the next level. So sa ato di ari sa probinsya sa Davao de Oro kadaghanan nasa level 2. Yes sir. Dapat ba ubay sir nga nasa level 3? Sa wala pa tay level 3 dinhi sa Davao de Oro, no? But siguro ang ato ang provincial government, they are aiming for level 3. Hopefully siguro soon meet sila sa mga requirements for level 3. What is the advantage sa LGU sa kaning pagtaas nila sa ilahang Prime HRM? Of course, kuan kanang they will have kanang mga processes nila defined, no? O kung sa CSC, dili na kayo mi mag tawag ani kanang they are not dependent sa CSC kung unsay mga buhaton, no? Kay na naman sila ilahang mga polisiya, and then punta nga ang appointment nga issue nila, kay in place naman ang ilahang mga system sa recruitment, na sila yung mga system nga naka in place, kuan kanang ginahatagan nato sila og kanang higayon nga on the next month, on the following month na sila from the issuance of appointment, ilang i-submit ang appointment sa field office, like issue sila og August, September na nila i-submit on the 30th day of the following month na. Kay kung kuan ka level 1, 30th day from the issuance dapat mas-submit na sa CSC, no? Pero kay Prime HRM na, we know sa CSC gi-evaluate ang ilang sistema. We trust them nga they are the policies are working. So kuan kanang issuance nila, ang deadline is on the 30th day of the following month. Sir, ang civil service ba, kung saklaw nimo ang executive department lang ba sa mga civil servants, or appeal pud ba ang sa judiciary and even sa kaning mga sa Congress? Appeal pud ba na sa saklaw sa civil service ang kanang mga empleyado dira sa ahensya? Sa sa Congress wala siya sir, kay man sila, naa sila ilahang polisiya nga and then sa judiciary wala pa man niabot sa mua na
siguro depende sa posisyon. Oh. So dili ninyo saklaw when it comes to kanang mag-check po sa mga appointment kay lahi man po sila nga branch of government. Yes sir. So more on ang civil service dili lang ta sa executive branch apil na sa local government units. Yes sir. Okay. Sir, isa po sa mga issue karon kanang kanang pagsugal sa, 'di ba, makita man nato sa kung sino di ay balaod ana sa civil service. Ang mga empleyado sa gobyerno dili gid siya ngayan nga magsugal, no. Gani nagpagawas og advisory. Yes, sir. Akong basahon. Sige, sir. No? Ang CSC may tungod ani, no. Engaging in any gambling, including but not limited to online gambling, mobile gaming, with betting elements, and participation in land-based gambling establishments is strictly prohibited during office hours. This prohibition applies regardless of whether the gambling activity is conducted within or outside government premises, and whether the platform use is legal or licensed. Engaging in any form of gambling in the workplace, whether physical or virtual, may constitute conduct prejudicial to the best interest of the service and may be subject to administrative sanctions in accordance with existing civil service rules and regulations. Government agencies are likewise encouraged to issue internal guidelines and monitoring mechanisms to ensure compliance and to prevent any activity that may erode public trust in the civil service. The CSC is currently studying further regulatory measures and supports legislative initiatives aimed at establishing a comprehensive ban on gambling activities among government personnel during work hours. Let us do our part in promoting ethical conduct and professionalism in public service. Issued this second day of September 2025, signed by our chairperson, Attorney Marilyn B. Yap. So dili pwede mag scatter during Dili jud. office hours. Dili jud. Kay maapektuhan na nga to ang integridad ano, no. Balik ta ato ang tema. We should uphold integrity in the workplace. So meaning, sir, pwede ra nam issue kato pagsulod sa casino. So pwede ra di ay siya mabuhat sa mga empleyado kana magsulod sa mga casino after office hours. Ang empleyado sa gobyerno kung nasulod ka dito maapektuhan ang imong integrity, no. So dili dapat na mo adto, no. Siguro ma-oblige siyang tubag kung musulod ka dito. If ever na magreklamo. Yes, Oo. yes, Then ma-oblige to a lifestyle check ngano Yes, sir. usa ka empleyado Of sa gobyerno. Oo. Because maapektuhan ang ato ang integrity as government employees, no. Pero how about those katong mga online lang even after office hours? Di ba na mahibalaan pero unsa may kuha nato ana? Ang gisulti man gud sa atong sa inyong statement during office hours bawal jud pero unsa jud take nato kabahin sa namangyapon na sa cellphone sa empleyado and it is their personal account. Yes, kailangan siya balikan ang ang mga polisiya. So mao tong giingon ng ato ang sa advisory nga ang ato ang mga ahensya sa gobyerno mag-create sila ilahang sariling mga polisiya may tungod aning gambling para maiwasan ang maapektuhan ang integridad sa opisina. Naputay gina-encourage sir ang kaning drug-free workplace. Labo na sa mga LGUs and sa national government agencies. Kung sa'y polisiya kabayan sa civil service pag-abot ang ning sa drug-free workplace, sabay nyo ginarekomenda matanggal dayon, unsay buhaton sa isa ka empleyado, pag-abot nga siya maaktuhan or makita, masuta, ma-assess nga usa ka drug user or pusher. Of course, ma-undergo siya og due process, no. Naatay mga
in place na policy ana nga kung masakpan siya, tagaan siya og panahon nga mag-recover, no? If ever dili gyud, that's the time nga pwede na siyang mapatanggal. Oo. Ginarekomenda ba ninyo sir nga i-rehab siya dili siya tanggalon? Depende sa iyahang sa category sa iyahang pag sa iyahang sa resulta sa iyahang iyahang result sa iyang drug test. Okay, yes, kay naman ko'y uban nga moingon nga hala wala pa siya tanggal kay girehab siya basig palakasan or una unsay standard natay mga natay mga in place na mga polisiya nga mo undergo siya og mga rehabilitation. So dili siya dapat dili siya tanggalon dayon. Kung tanggalon siya dayon, paglabag pud ba na siya sa civil service kung siya usa ka permanente nga kuan empleyado? Mo undergo siya og due process, no? Kung ang decision is tanggalon siya based on the policies, matanggal siya. Okay. So depende gapon sa polisiya sa maong ahensya. Yes, sir. Ay, okay. Kaya tama sa pulis tanggal man dayon basta naka sa uniform and service if tapos dili pa jud ka makadawat sa imuhang mga benefits wala kay katong imuhang mga pensions wala. Pero sa murag wala pa ko nadunggan manggod nga napahawa tapos wala yang mga benefits. Dili ba sa Davao de Oro napod ba nahitabo nga mga cases nga sir? So far wala man ko naibalan na mga inana cases dinhi sa Davao de Oro. Oo. Pero daghan man tag mga nasuta na nga nag-positive pero wala tatay nahibalan afterwards. Unsa ba na mo follow up pa ba ana sa civil service or unsay ginabuhat ana sir? Ang ayon siya mismo na ay ilahang mga policy. Ang ayon siya mismo mo implement sa policy and of course naatay kanang mga ayon siya sa gobyerno ang PDEA nga mo handle ana nga mga situations. Okay no. Kay murag karon man good gi-encourage pud nato ang kaning drug-free workplace and dili makaayo medyo natay humanitarian effort na mabag-o ang usa ka katao base pod sa ilahang gihimo nga mga mali diari sa dili sa ato ang workplace sino nato. Pero mas gusto mo gud po nato nga drug free ang atong workplace para maayo ang mga pangutok sa atong mga tao kay basig mauna hinon na dahilan nganong aburido nganong dili makatubag og tarong og dili masikasog tarong sa ato ang mga civil servants because di ay naa sila yung mga gina-intake na medyo maka-apekto sa ilahang human being. Mo ba na sir no ang kuan sir? Yes sir. Ayan no. Sir, sa ato din pagpadayon no, moabot naman pud ang atong isa ka guest gikan sa Kalinaw Davao de Oro. Una nato pud siguro makasturya ang ato ang guest sa Kalinaw Davao de Oro. Tagaan po na panahon si Sir karon na muhatag lang sa iyang closing statement. Sir, can you give your closing statement? Sir Bob Timothy from the Civil Service. Salamat sa chance nga maka-share mi sa Civil Service Commission sa amuang mga activities karon nga Civil Service Month and then we congratulate sa mga empleyado sa gobyerno ug giawhag namo ang empleyado sa gobyerno nga balikan na nato ato ang mga polisiya ug ang ato ang tema karon nga panahon sa Civil Service Month ang bawat kawani lingkod bayani puso, dangal at galing para sa bayan. So balikan lang nato na aron kita makahatag og excellent service ato ang mga kliyente.
Ayan, daghan kayong salamat Sir Bob Timothy Inoho of Civil Service Davao de Oro. Sir, daghan kayong salamat sa imong time. Welcome. Sa ato ang pagbalik sa kapihan no makauban na nato ang ato ang Kalinaw Davao de Oro para ato pong panghisgutan ang Peace Consciousness Month. So, mag-standby lang kita and mag-live stream usab kami diri sa PIA Davao de Oro page for our Kalinaw Davao de Oro. Medyo nadilatar lang jud ang usa nato ka guest. Daghang salamat. Ito na nato ang kabayan sa National Peace Consciousness Month. Ang kaselebrar nato karong bulan sa Setyembre. Ug makauban nako karon ang usa sa mga miyembro sa atong Kalinaw Davao de Oro. Usa sa mga opisyales sa Kalinaw Davao de Oro si Ma'am Jam Sagino. Maayong
Linaw Davao de Oro ang iyang first founding anniversary karong taliabot nga September 29 to September 30. So naay gathering sa mga miyembro sa Kalinaw Davao de Oro. Sa mga wala din nakabalo, ang amuang organisasyon usa siya ka provincial level organization sa mga former rebels. Apil na diri mga former nga mga combatants gyud sa NPA, mga dati nga mga supporters nga mga masa. Lakip na pod ang mga miyembro sa mga people's organization asa nagatumong mi nga amo ang core values gud kay healing, harmony and hope. So nagatumong gud mi nga masustain ang ato ang mga kadaugan labi pa nga more than 3 years nato nga ginatagamtam ang status of insurgency free sa ato ang probinsya og makahulugan kaayo ang selebrasyon sa ika-21 no nga National Peace Consciousness Month because gina-reflect gid sa atong probinsya ang mga values o ang mga prinsipyo sa pagdakos diha sa ato ang pagmahal sa kalinaw o sa kalambuan sa ato ang mga komunidad. Yes. Sa pagsuri-suri ninyo, ma'am, sa ato ang probinsya, kamusta ba ang ato ang pagsustain? LGUs, ginalamesa namo, gina-dialogue, gina-relay namo sa mga LGUs, sa ato ang mga chief executives, og sa laing-laing ahensya sa gobyerno ang mga mulo nga mo ang makuha sa komunidad aron nga una mapahigmat na ato ang government na napay mga taliwala nga insurgency free ta, wala pa nahuman ang ato ang paningkamot. Kay ang peace doesn't mean absence of an NPA group or peace doesn't mean nga walay giyera. Ang ato anis, ang peace dapat naka-root siya sa social justice, pagkaangay-angay o pagtubag sa mga root causes sa conflict na number 1 is poverty, hunger, landlessness, ug uban pa nga mga issues sa community, especially sa mga indigenous peoples community nga padayon gyapon gaatubang sa mga kalisod no sa ilahang panginabuhi. So kana amo ang gina-table, gina-relay nato sa atong local government and in effect most sa amo ang mga na forward nga mga issues and concerns sa mga LGUs gina-appeal gid nila sa ilahang mga annual investment program, sa ilahang mga, di ko sure sa mga technical terms, mga development plan, no? Even sa ato ang Peace and Order Council, because previously, our organization was a member of the Provincial Peace and Order Council, so we're just waiting for the confirmation for the new admin sa bagong komposisyon no, sa mga CSO or civil society organizations to participate no, sa mga local special bodies. Kaya I think karong katapusan pa ata ang local people's council to select members of the local special bodies. So we're very happy because in Davao de Oro ang peace dili lang siya ingon nga ginastorya ra nato or mabasahan ra nato, it's really felt. And dili man siya perfect pero ang ato ang LGUs with our organization ginapaabot ginato handod sa pinaka grassroots nga ang kalinaw o ang kalambuan dapat mabati gyud sa katawhan. Sa mga gihatag ninyo mga mulo, unsay top 3 common na atong napaabot dito sa atong mga LGUs? Top 3. Number 1, livelihood. Okay. Oo, livelihood. Although na yung mga livelihood interventions before, economic interventions from DA, from Pagro, from TESDA nga mga training, techbook training nga ginahatag. Pero kada lagi, it needs sustainment. It needs post-training and post-intervention assessment. Unsa na ang giabot. Because napoy mga people's organization nga dili na pug kaayo gyud active but daghan gyapon gyud karon nga natay mga best practices gyud sa mga livelihood programs pero kana mostly livelihood opportunities. I think number 2 is infrastructure. Naapay mga lugar sa ato ang probinsya nga naapay walay mga sementado nga kalsada, naapay mga guba nga kalsada, naapay wala pagyoy kalsada.
I think number 3, more on social services, particularly kuryente, tubig, edukasyon. So kana siya daghang mga naadtuan na mga areas na nay poste pero may connection sa mga tao Oo. kay wala sila pang I don't know the pag connection fee or installation fees. Napoy uban water, very rampant ang water. Mostly water kay naay walay supply of water, layo kayo ilang kabaanan, hugaw ang ilahang water system, ang uban dili enough ang ilahang source of water. And education, kasagaran, mga college scholarship requests, ang uban kay naay mga gina-report pod nga naay mga extra fees collected sa mga junior high school and senior high school students nga gapangayo pod og support ang ato mga ginikanan. Kabahin sa edukasyon, kanhing miyembro man mo sa New People's Army, usa ka mo sa kusog na butang pod og eskwelahan na ginatawag nato sa unang mga salugpungan. Karon naa na po'y mga panawagan nga sa una ato after na nahibalan nato nga kanidi ay siya usa ka mga gitawag og eskwelahan sa mga New People's Army kay kamo man pod ang nagastorya ana. So giwala nato siya diri sa Davao de Oro ato asang gipulihan og mga eskwelahan sa Department of Education. Karon na mga panawagan nga ibalik ang kaning mga eskwelahan. Unsay masulti sa inyong organisasyon kabayan ani? I think it's really part sa propaganda narrative sa CPP-NPA, especially in Mindanao, dili lang sa Davao de Oro, the entire region of Davao and the entire island of Mindanao. Kay sa Mindanao mangyud nagsugod og ang pinakalapad nga mga institutions of education, mga lumad schools no kung tawagon, asa nga mga eskwelahan nga gitukod sa CPP, NPA, NDF. And I think in the last, since 2018 or 19 kung ako nasayop, nag-start ang closure. Dili man siya ingon nga force nga pagsarado kaya ang uban na ay mga technical requirements from the Department of Education for them to be able to operate and continue to operate. So most of them were not granted with renewal of to operate sa mga schools na gani uban nga despite nga wala sila permit to operate as an IP school, nagpadayon gihapon. So pero kato lagi pursue pud sila sa Department of Education because kinahanglan nga ang atong mga eskwelahan tinuod nga moalagad sa komunidad. Ang atong mga eskwelahan dili mahimong luna para maka-recruit og mga kabataan to the NPA. So kanang mga panawagan karon nga rebuild or reopen. Basig ibalik. Gani ang line nila is defend save our schools no rangan ana. I think that's a common narrative na of the CPP NPA and I think that's very lisod siya kabuuton, lisod siya ma-achieve nila simply because ang mga katawhan diha sa grassroots kung asa nila gibutang kani ang mga eskwelahan. Example nato diri sa Davao de Oro na sila high school sa Salugpungan Inspardos. That's in barangay boundary of Aliwagwag and barangay nga in Compostela. There's napoy high school in Pananzalan. We also had a high school in Mako, katong CTCSM. There's plenty of elementary schools, I think scattered siya sa tibuok probinsya sa Davao de Oro, but predominantly na sa Compostela, ang pinakadaghan, especially after Typhoon Pablo. And all of those were closed. And karon sila rin nanawagan nga ibalik ang mga eskwelahan sa Lugpungan ug mga lumad schools. Pero kung pangatan-aw nato ang mga kaning mga masa, kaning nagbitbit og mga tabla para tukuron ang mga eskwelahan, sila na pud misto ang pangayo nga dili na unta makabalik pa. Ang katong nga mga tulungaan kay na naman pay una na mga Department of Education schools nga gitukod integrated schools gitukod sa ilahang mga komunidad tapos na napoy mga support to education, mga financial assistance para sa ilahang mga pamilya para ma-sustain ang ilahang mga needs sa ilang pagtungha. I think very detach ang panawagan nila nga i-open balik to nga mga lumad schools nga nasarado kay ang mga tao mismo wala na nangayo ana nga mga eskwelahan kay kabalo ang katawhan diri sa Davao de Oro nga katong mga schools nga gitukod dinhi kaniadto mga front nga mga eskwelahan rato luna para naay ma-develop nga mga kadre nga mga gikan sa IP sa mga mag-uum ngadto sa armadong terorismo nga ginapasiugda sa CPP-NPA. So murag ginaingon nato Ma'am Jam na imposible na nga mobalik pa ang kana nga mga
klase nga eskwelahan dili sa probinsya sa Davao de Oro? I think it's impossible. Kay number one, ang mong grupo una mo babag. Oh. Ang mong grupo una mo babag because kami kabalugid ni nga kanang mga schools. Even former students of these schools, ang uban gipa eskwela gani sa Tagum katong nag-college, no. Ginatawag nga mga Miss Fee scholars sa CPP NPA. Ang uban nila nag-surrender pod, ang uban nagsundalo na gani, no. Ang uban dili lang mga estudyante, even teachers na of these salugpungan schools. We have members who were former teachers of salugpungan schools. Sila mismo po ang nag-sulti nga dili na namo kinahanglan pagtukuran og IP schools dinhi. Kay nanay eskwelahan ang amo ang lugar. Ikaduha, tawag ani kabalo sila nga this is for the CPP NPA. So impossible siya una kay babagan amo. Kada babagan gid mismo sa katawhan sa Davao de Oro ang pagbalik tukod sa mga kaning eskwelahan. Yes. Ma'am Jam, ang inyo pong kalinaw na grupo, kusog kaayo pod ang propaganda panahon sa eleksyon against sa kaning mga giilan ninyo nga mga dating kaubanan ninyo pod nga nagalihok dira sa NPA, kaubanan sa NPA. So, kamusta na ba karon ang inyuhang pakig bisog niining nga mga katong dati ninyo mga kaubanan nga mga kaubanan pod sa NPA? You mean katong active pa karon? Yes, oo. Katong mga gibarugan ninyo during election nga dili ni sila dapat nga botohan, pilihon okay. sa mga katawhan. So, I think reflective pod ang results sa election sa Davao de Oro nga ang katawan sa Davao de Oro ni barog batok sa mga malinglahon nga mga grupo nga iya sa CPP, NPA, NDF. These are party list organizations and na sila 11 I think ka mga nagkadagan isip senador na adtong baguhay lang 2025 midterm elections. Dako ang gikunhod, ang giubos sa mga votes diri sa probinsya sa Davao de Oro, more particularly in the town of Compostela. In Compostela since 2013 elections up to 2022 elections, Compostela is number 1 nga nagahatag og votes for the party list under the CPP NPA. And because Anong kabalo ka ani kay tungod? Public source naman pod sa website sa COMELEC ang results sa mga milabay nga mga elections. Always number 1 ang Compostela. And I think that's expected sa part namo because I think in the entire Davao de Oro, historically speaking, Compostela has been the strongest mass base of the CPP. Duha ka buok ang municipal shadow government sa Compostela. There's one here in Tambuyong that covers the barangay of Ngan. Kaya ang Ngan is a very big, dawa ka siya nga barangay ang Ngan, mga sobra 20 ka mga purok din ha. Apil na po di ang barangay Tamya, Manggayon, and some parts of Mungkayo, kanang Nabok, Tubo, and diri nga side sa Ulip and Onion. Ang isa ka KRM or Komiteng Revolutionary sa munisipyo mo na siya ang municipal shadow government, meaning na sariling mayor diha ang mga tao. Kung dati na atong mga mayor sa Compostela, na sariling mayor ang mga masa diha sa Compostela. So ang second KRM or shadow government diha nahimutang sa barangay Panansalan, and it covers I think Panansalan, Pagsabangan in New Bataan, Manurigao in New Bataan, and what's the other Malibago in Katiil. So kana nga upat ka mga barangays pud ang coverage sa kana nga second. So Compostela was once a very strong, the strongest if I'm not mistaken, the strongest mass base in Davao de Oro. So given ra pod nga diha pod gikan ang pinakadakong boto sa mga party list nga iya sa CPP NPA. So can I name drop them? Yes, Meron tayong press freedom naman. Yes, ang sa ako po it's human, it's coming from you nga dati nga miyembro and the personal knowledge po good yes, mo because bisan tong NPA I can recall 2016 election the NPA mismo ang naga-campaign I remember in Sitio Buay, it's Barangay Salvacion and Moncayo, even in Diwalwal, even in Rizal, NPA ang nagapa-rally, NPA ang nagahatag og leaflets sa mga mass-based areas. And to name them, there's our Bayan Muna party list. Luckily, they did not get a seat sa katong milabayng election. Gabriela party list, Kabataan party list, Alliance of Concerned Teachers or the ACT Teachers party list,
na ba ko nalimutan, Anak Pawis, and Anak Pawis, and nakalimut ko sa uban. Basta ka na nga mga, we call them kabag dati. No, we call them kabag. Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Act, Gabriela. So, kana siya nga mga party list. So, kaning bagong eleksyon, dako kayang kunhod nila diri sa Davao de Oro. And we were very glad. And I think the people are very happy nga dako ang giabot sa ato ang peace and development efforts diri sa probinsya sa Davao de Oro tungod kay ang katawan mismo nahigmata na, no, wala na ta nagapailad, wala na ta nagapadala sila mga propaganda ug sayod na ang katawhan nga kani nga mga grupuha nga nagpaila sila nga sila ang tingog sa kabus. Gani ang NPA nagpaila siya nga sundalo siya sa kabus, no, pero in the end makita gid nato ang tinuod nga color ani nga mga grupuha nga sila pangilad, tigamit, no, exploit, and ginagamit lang ang katawhan para sa ilahang madugoon ug usa ka violente nga advocacy. Na-mention ni mo ma'am nga ang Compostela isa sa mga stronghold dati. So posible ba nga makuha nila og balik kay naatay mga ugong-ugong na gusto na po nila makuha ang ilang dating nga mga mass base. So kanibang Compostela pod ang gusto pod kwaon nila nga kay tungod stronghold din nila dati. And posible pod ba makuha pa nila ng Compostela? Well, speaking of Compostela, I don't think makuha nila balik because recently lang yun, baguhay lang. When was that? September 1? Opening salvo na to sa Peace Month, we had this panagdait. No? It's a municipal peace summit in Compostela attended by almost 100 na mga former rebels, former municipal shadow government officers in Compostela. Nitambong gumismo di ba ang mayor sa KRM sa Panansalan. No, nagtambong gid siya. And even the municipal officers sa shadow government diri sa side sa Tambuyong kaning Puting Bato, Mambusaw, Bango, padulong og Ningan, tapos padulong og Tamya, og Manggay, nagatan po nga mga dat, including the strongest hold of the workers movement. Kaning mga dating nga mga KMU members diri sa mga sagingan, no, sa patagong bahin sa Compostela. So we had members of Namaos, nagkahiusang mamumuo sa Osmeña, and the Namasufa, nagkahiusang mamumuo sa Suyapa Farm. So these are farm workers of banana plantation. I think Sumifru and other mga packing plants diha sa lungsod sa Compostela, even some parts of Montevista and Nabunturan. Nag-attend pod sa ato ang summit, and ang katawan mismo ang mga dating nga mga nagsuporta sa NP ang nagtukod sa Kalinaw Compostela chapter because kana ato ang mamahimong hugpong sa mga dating nga mga naglihok sa kalihukan, maningkamot sila sa ilahang kaugalingon in supported by of course our municipal mayor Levi Ivdao diha sa lungsod sa Compostela, who is very supportive of our campaign for peace and development. Mubarog yun ang katawan. So, I don't think makuha pa nila balik ang Compostela. Ang mas bantayanan pa siguro sa ako ang tanaw are the borders along with the Caraga region. So, medyo ka na ang dapat natong tagaan ng attention. So, that covers, although wala man po yung mga karon, kakatong das na dakpan sa Bunawan, those were the remnants. Kailangan mga salingid sa entire region sa Davao ng NPA unit. So katong grupo nila Charis Banyes, nila Ronnie Igloria. So sila to mga remaining forces of the NPA that used to operate in the borders of Moncayo, Trento, Bislig, and Lingig. So diha sila nagatuyok-tuyok the past years, no. So nadakpan naman sila. So ako convinced ko there are no presence of NPA gyud karon na diri sa toong probinsya sa Davao de Oro. But as I said, kung ako, if I were still active in the NPA, akong prioritize ang mga borders along Veruela, Loreto, Trento, and Lingig. So that covers siguro the Moncayo side, ug kaning Laak side na to. Pero ako, salig po ko nga ang katawan sa Moncayo o katawan sa Laak, labi na sa Laak, namubarog gid sila against sa recovery efforts, no, o resurgence sa CPP, NPA, NDF. Yes. Na-mention din mo kabahin sa katong mga nadakpan sa Agusan. And balita na ako na apoy gibuhat nga lihok ang Kalinaw Davao de Oro aron ma-reach out ang katong mga nadakpan sa Agusan. Kamusta na ang katong mga nadakpan didto o unsa na developments sa maong Agusan nga mga nadakpan? Since atong pagkadakop sa ilaha June 13,
no, syempre nahibaluan namo nga naay duha sa ilaha were from Davao de Oro. Actually both are from Compostela. Ang isa is taga Panansalan, ang isa is taga Ngan, no. So reach out kaila po sila mga pamilya kay ang uban sa ilaha nag-surrender na pod, nagbalik loob na pod sa government. So nag-reach out na silang pamilya and kami ang nag-facilitate in partnership with the LGU, with PSWDO, with the 10th Infantry Division, with the 25th IB and the 1001st Brigade. Nagtabang-tabang ang lain-lain nga mga agencies para ma-facilitate ang visit sa family dito sa, at first they were in Bunawan Municipal Police Station and then they were transferred to Patinay sa provincial jail, no, sa Agusan del Sur. Ang development would siguro mo reflect siya sa change of narrative sa CPP because they launched the Free Agusan 6 network. So from Agusan 8 to walo Agusan, dito sila. walo gito sila. Ang first propaganda ganila pagkadakop 13, I think 14 nagpagawa sa statement, Agusan 8 ang ilahang tawag sa katong walo nga na nadakpan. And then ang development as weeks went by, so from Agusan 8 nahimong Agusan 6 and we don't know from Agusan 6 mahimong Agusan 2. Because ang narrative manggod sa Pikas katong nadakpan sa Bunawan were farmers organizers, that they were they were human rights defenders and mga IP organizers. So kami nipahiyom ra pud mi. No, nagnisi ra pud mi because kabalo mi nga kato sila dili sila mga organisador sa mga mag-uuma, dili sila mga human rights defenders because as a matter of fact katong walo were members at the time of the arrest diha sa checkpoint sa Bunawan. They were members of the NPA. No? Members sila sa NPA. To name a few nga ako I have personal knowledge, si Charis Banez. She is an NPA. No? She used to be a secretary of a guerrilla front in the borders of Davao City, Bukidnon, and North Cotabato. Particularly kaning Kitaw-Taw, Quezon, and some parts of Arakan, Guerrilla Front 56. So siya ang pinakalabaw din ang Guerrilla Front. Although dismantled naman ang 56 nga prente sa NPA, katong nabilin nga unit kay sagol-sagol naman to tanan. So she was an NPA, si Charis Banez. Before, we used to work she was from UP, I am from UP. So Los Baños siya, ako Visayas. When she was elected as a student regent in the University of the Philippines, ay sako sa mga kanang murag nag-appeal ana nga activity kanang ginatawag nga General Assembly of Student Council to elect Chaba, si Banez, to the student regent office. So kato pa lang, estudyante pa lang siya sa UP, membro na si Charis Banez sa Communist Party of the Philippines. No? And she rose in rank to the National Secretary of Anakbayan. Kung asa ako po, nahimong National Vice Chair for Mindanao in 2011. And then, nahimo siyang National Chairperson of the League of Filipino Students. Asa, before, ako po ang nahimong City Chairperson of LFS in Iloilo City. So, these are factual and verifiable facts na Chaba, before pa siya nag-NPA, she was already a cadre, a leader of the Communist Party. Di asahan ay sa mga estudyante o mga kabatanunan sa legal nga prente no, sa CPP-NPA. Then she joined the NPA in Davao, I think in 2018 or 17, kung ako nasayo. Tang time nag-NPA siya, wala namin nakita. I only hear passing stories from our comrades nga magtabok-tabok, magkita-kita. Second, si Ronnie Igloria or si alias Ray. He was from Panansalan. She joined Guerrilla Front 25. And after, she was deployed to Guerrilla Front 20 as ako ang secretary. So kami ni Ray, o ni Ronnie, nag-ubang yun niya. She was my squad leader and a deputy platoon leader sa Front 20. And then nag-rose to rank po siya from platoon leader na himong vice commanding officer of the Front Operational Command sa Guerrilla Front 20 sa NPA. Diri sa Compostela, Moncayo, Katiil, Boston. So open good me. I even have pictures of Ray, no, when he was inside napa siya sa NPA. I posted it on Facebook
para ipakita nga baka kaayo tong giingon nga civilian ra sila, baka kaayo tong giingon nga mga organisador sila sa mga mag-uuma kay dili gid na tinuod kami nga mga former rebels, mga dating NPA kauban na muna sila, and kana amo ang perminti ginasulti sa mga tao, even sa amo ang social media accounts para ipanghimakak ang statement sa PICAS, especially Karapatan, if you are listening, no, Karapatan SMR, Anak Bayan SMR, no, baka kung kaayo mo, no, kanang tanawan ninyo ang kamatuuran, even the families of Ray, families of Laloy, nga taga-Panansalan ug Tagangan, sila mismo nag-atubang pud sa press con in Davao City. Sila mismo ang nagsulti nga ilahang ang asawa ni rin nagsulti iyang bana NPA. Ang igsuon ni Laloy kana si Larry Montero, ang igsuon niya katong nadakpan NPA pod. Gani kasagaran sa mga ilang pamilya mga gikan gid sa kalihukan. So ambot kinsay tuuhan ang propaganda sa mga grupo nga nagpanalipod og NPA or katong pamilya mismo sa NPA nga nadakpan nga nag-ingon nga NPA lang ilahang mga tagtungod nga nadakpan. So kung kami po'y pasaysayon sa amo organisasyon gawas ipadapay na tong kauban mi sa una, ang pamilya ang mas katuuhan kay sila mismo ang una, sila ang direct family og sila ang mas nakaila sa ilahang tagtungod. So unta kung paminawon lang pud sa karapatan ang pamahayag sa ilang pamilya, at least mahayagan sila kung ganahan sila magpahayag pud sa kamatuoran, pero kanalagi scripted naman gud ni siya, Sir Mike, kani nga mga narrative sa PICAS nga bisan tong mga kanhi nga mga nadakpan pud nga NPA wa man nilagay pa ilang NPA para sa ilahag yun, para ipagawas nga ang gobyerno nagpahimulos, ang gobyerno nag-violate sa human rights, ang gobyerno pobre ra ang kayanon, mga na gani. So ipagawa silang ang nadakpan imbis nga NPA, ingon nila organizer sa mga mag-uuma, organizer sa mga workers, organizer sa mga estudyante, human rights defenders. So they're using the narrative of human rights, the narrative of red tagging, no, para iingon nga dautan ang gobyerno. Yes. Ma'am, these are direct and grabe nga allegations, no, against sa katong mga gisulti ng mga grupo. And right now you are tagged as red taggers. Ganong wala na ka example, nagpakilom ng dekaan and never let this say or wala di na ipagawas sa publiko, but why are you now saying all of these things and even saying that they are lying, these groups are lying? Ano man din? Gani karon hilom pa ko ani ha. Hilom pa dekaan. Masapa ko atong 2020 to 2023. No? Kasi karon I chose to focus on Kalinaw Davao de Oro. Dili man gid namo mandate ang mga inani nga mga buluhaton, gani ang kani nga mga statements kani siya on my personal capacity. Pero on the side note, kami permanently sa ground, sa community, nagasaka mig bukid, nag-aagto mi sa mga masa, kumustahon sila, pahibaloon nila mga issues. Kana mong work almost every day. We organize capacity development trainings. But on the side note, I chose not to be silent because kuan man good tawag ani, the people deserve to know the truth. Especially ang atong mga kabataan, ang atong mga ganikanan, ang atong katawhan, deserve nila makabalo sa kamatuuran. Dili nila deserve tagaan ug hungitan og mga bakak ani nga mga grupo. Example katong giingon nga illegal arrest, no? Ang giingon nila nga mga dili to sila NPA, bakak man gud na. And siguro sa part nako, murag ako ang life before I was in the NPA, CPP NPA for almost 11 years. Tama na siguro tong 11 years na nga sigog pamakak sa akong ginikanan, pamakak sa akong kaugalingon, sa akong mga pamilya. And I think right now I would like to redeem nga sa ako ang part, I will only stick with what is true, what is factual, what is based on my personal experience. Kana raman. Mo ganitong ang uban, bisan ang uban CPP NPA, dili ko magsulti because mo ko kaila sila sa uban. Pero katong mga directly nga ako apektado ko, directly nga kailan ako, musulti jud ko. Musulti jud ko kay dili nako kaya nga kanang gamiton pa sa PICAS ang platform on social media, ang propaganda para magpakailap og mga bakak ba sa katawhan. Kay katawhan lagi ang angayan lang gid nga makabalo ang katawhan sa kamatuoran. Yes. Isa sa inyong mga kusog pud karon nga ginastorya ang mga kabataan, ang mga naa sa eskwelahan, ang nganong man kaning nga sektor ang inyong bisihan nga pagstorya or para malamdagan nganong kaning nga sektor vulnerable pa baghihapon ang kabatan-unan diri sa Davao de Oro ug sa uban sa Davao region. In general ang youth vulnerable man gyud.
ang kabataan. Kung tanaw na to, analogically speaking, kabataan nga mosampa sa NPA o tiguang nga mosampa sa NPA kinsa ang mas mo sustain o kinsa ang kumbaga sorry to use the word, kinsa ang mas mapuslan. No, ang kabataan mangyud kani ang kabataan murag na siya og kung ingon pa ni sa kutlo pa sa una ni Mao Zedong, sila ang alas 8 sa buntag. So taas pa ang ilahang abton sa kalihukan if kabataan ang imuhang prioritize nga pasampaon sa NPA compared to hamtong na or gowang na nga at the end of the day no na may utlanan ang kinabuhi sa tao. So gamay ra ang mahimong serbisyo nila og tenure sa organization. So priority gawas pa anang uban nga mga attributes o kinaiya sa youth. Example, very idealistic, very passionate, very eager to learn nga sa mga bag-ong mga butang. O bisan karon di ba? Kanang bisan sa uban nga mga nasod katong mga grabing protesta karon sa Bangladesh, sa Nepal, sa Cambodia, mga kabataan ang nasa frontline sa aning mga protesta. Inana ang gahom sa youth and students, no? Gawas nga babaan ang kabataan, no? Ang ilahang strength physically and intellectually taho kay na siya value sa CPP, NP, NDF because the CPP of course na siya ideological foundation kaning Marxism, Leninism, Maoism, ang mga pundasyon sa komunismo o sosyalismo. So they really need the youth para sila ang mo absorb sa knowledge and sila ang mo amplify sa knowledge sa katawan mo, pasabot sa katawhan. Because ang kanalagi, grabe ka active, grabe ka physically and intellectually ang mga kabataan. So nagpabilin gihapon vulnerable no ang kabataang Pilipino sa recruitment no og deception sa CPP, NP, NDF. So napaghapon mo yung mga nahibalaan nga adunay pang-recruit sa kabatan-unan diri sa Davao de Oro? Well, physically wala. Although na ay mga initial reports, dili na ko isulti asa, ang effort mangod doon sa PICAS, dili lang physical presence sa schools, especially in colleges and universities. Online, ang kasagarang ginagamit sa mga Zoom meetings or mga Google Meets, ang uban, group chat sa Messenger. So digital na po. Digital na kaayo ang ilang. Gani inaanay Spotify account no ang ilahang mga propaganda materials na sa CPP, NP, NDF. So it's very accessible, especially sa youth karon nga grabe pud kaayo as early as 10 years old na anay iPhone or smartphone. So at that early age, very exposed sila sa digital information. And since na ay very present ang CPP, NPA on the digital platform, so very prone na ito ang mga youth on different information. So dili lang sa propaganda, even disinformation, misinformation, or even other kanang criminal nga mga activities. Kasagaran nga start on digitalized na po ang krimen karon. Example, mga drug trafficking, even sexual trafficking. So digital na po kaayo ang ginagamit karon sa mga sindikato, including the CPP, NP, NDF. So medyo mas hadlok siya no kay personalized ng good kung digital dili kung ako sa kaginikanan dili na ako kaayo mabantayan when it comes to unsa may mga activities sa mga kabatan-unan on the digital side. Karon unsa po yung mga lakang ninyo kabahin anin sa mga more on digital na ang recruitment ang nagapahitabo nga lakang sa CPP, NPA, NDF? Padayon mi nga naga-engage with different educational institutions, mga eskwelahan, mga tulungaan, both high school and college diri sa Davao de Oro, para matagaan sila og mga information. Gina-appeal na pud namo ang digital literacy sa muang mga information and educational drives sa mga kabataan, including out-of-school youth. We've been partnering with the Youth for Peace movement, even with the ICT Davao de Oro, on that specific advocacy kay para matudluan ng kabataan on responsible usage of digital gadgets, no, cell phones, including how the CPP exploits and leverage with kaning mga digital nga mga platforms like Facebook, IG, and X, Messenger, Spotify, etc. So kana siya padayon gihapon, no, despite kana nalagi tayo sa insurgency free, pero kami sa part na mo dili gid ni magkumpiyansa katupadayon ang mo ang vigilance, mahimong mabinantayon because pag magluag man gud ta, that's an opportunity sa pikas ba nga pwede nilang
sudlan balik ang ato ang communities. Unsay bintayanan sa mga inahan ug amahan nga murag uy ang ako ang anak na influence na siya sa pikas bahin. Unsay bantayanan ug unsa po'y pwedeng preventive mechanism? Indicators, usahay lisod kay siya pangitaon, pero naay mga common indicators. But when we say disclaimer, no, when we say indicators, pag naani siya nga mga indicators doesn't mean automatic na aday na. Pero kana pwedeng bantayanan nga mga kumakitaan. For example, naanay mga specific jargons or language ang inyong mga anak. Ang CPP manggod na siya sariling murag curriculum. Nami di ba na ko yung mga words usay di masabtan PADEPA, we have the basic party course, dialectical materialism, so imperialism, etc. So na yung mga specific language na pag i-adapt sa itong mga bata, pwede na itong pwede na ito siyang hint na possible, no? Siguro na mga 80 to 90% probability nga posibleng na ay mga external forces nga either manipulate or naga-indoctrinate sa mga anak. Bantayan na po behavioral changes sa kabataan. Because pag ma-indoctrinate na ang bata, ang kasagarang bottom line sa indoctrination is tanaw niya nga kalaban ang gobyerno. So meaning everything about government, especially with the men and women in uniform, allergic sila ana. Mahadlok sila. Magud ang kasagaran nilang panawagan, dili babagan ang campus militarization, bawal ang sundalo mosulod sa mga eskwelahan, walay luna, gani karon katong baguhay lang, walay luna ang mga AFP and NTF-ELCAC sa mga tulungaan. So kung kana gina-amplify sa mga kabataan sa inyong mga anak, so kana pud bantayanan siguro nganong unsay motivation sa bata nga naa siya inana nga pananaw towards government and our men and women in uniform. Third, I think naman tay preventive measure, we can naay mga parental controls ang mga phones, mga gadgets. Not so sure with all if tanang phones na, pero pwedeng sa balay ang internet na may mga parental controls, so pwedeng na ay mga iban nga mga websites nga pwedeng delete namon sa bata, even applications, phone usage pwedeng na ay mga controls, so murag martial laws. No, Pero kung may balaan na sa ginikanan nga ingon ani napabasali mabuhat. Naay mabuhat. I think isa sa mga weak points sa mga recruits, no, even cadres, kami, parents, ang amo, and family, ang amo ang weak points. Dili man tanan, pero most, kasagaran sa mangundang NPA, di ba din, kasagaran mangundang mauli mo ang pamilya ang problema. So I think family is a very big, nidot diha dako og investment to strengthen relationship. Pag naapoy indicators siguro sa mga ginikanan, dili po nato murag sikhon o kanang antagonistic, no, og kinalaban ang dating ang tong approach sa atong mga anak. We should approach them with sympathy. Pwedeng dapat ang intent sa atong pakag-istorya sila is to strengthen, no, even further ang ilahang relasyon, isip mag-inahan o mag-amahan. Because if we strengthen the foundation of our family, mas dako og chance nga dili mabira sa kana nga grupo nga mas lalong pa ang ilang mga kabataan. Ayan, no. Murag dako to nga challenge sa mga ginikanan pod kay labo na vulnerable kay ang mga kabataan. We're also tapping with PTCAs. So naga-engage with the Parents Teachers Community Association. I think naapoy Davao Region chapter ang sa nga grupo, Hands Off Our Children movement. So this is an organization sa mga ginikanan nga nag-NPA lang anak o katong ginikanan nga naga-support sa kana ang advokasya. So naay mga organization of parents and even the PTA naga-engage with partnerships sa ilaha because kana lagi ang mga bata, especially mga estudyante, most of their time nasa schools. So dako og role ang mga teachers, ang mga parents para ma-prevent nato ang mga bata nga mapareha sa amo. Ayan, no. Murag ubay-ubay naman siya nahisgutan, Ma'am Jam, no. Ma'am Jam, kuha na nako ang imuhang closing statement para sa ato ang kapihan karon. Siguro sa to ang ika-21 nga kasaulugan sa National Peace Consciousness Month, no, niining bulan sa Setyembre og unang anibersaryo, no, sa Kalinaw Davao de Oro. Siguro hagit, no, sa katawhan sa Davao de Oro ako ang gusto ipaambit, no, sa ato ang tanan nga ang ato ang nakabuot nga kalinaw og kalambuan diri sa probinsya sa Davao de Oro
sulod sa sobra o kapintulo ka tuig, wala diya nahuman ang ato ang pandimbasog, pakigbisog, paningkamot nga magbabiling malinawon, luwas sa kabangis o violent nga kalihukan sa CPP-NPA ang ato ang probinsya. Gani ang ato ang probinsya sa milabayng katuigan bago pa ang deklarasyon sa insurgency free, pinakakusog nga probinsya sa CPP-NPA ang probinsya sa Compostela Valley Province, no? O kana ang ato ang kadaugan nga na-maintain nato for 3 years ang kanang status of being an insurgency free province, mas dakong hagit sa ato how to sustain and to keep that status. Ug dili lang ni siya responsibilidad sa gobyerno, dili ni responsibilidad ni Gov RM or ni Vice Gov or sa to ang mga kongresista o sa to ang mga municipal LGUs, matag individual, matag lumulupyo sa Davao de Oro nga gamahal sa Kalinaw o gamahal sa Kalambuan, tananta do natay civil liability na atay moral duty, ato ang obligasyon nga panalipdan ang kalinaw sa ato ang komunidad, na atay obligasyon nga isiguro ang maayong kaugmaon sa atong kabataan nga dili masusama sa mga sama namo no nga nagsulod sa armadong grupo sa NPA, naguba ang kaugmaon karon nagabalik rebuild ta sa ato ang kinabuhi. No, as much as possible, samtang wala pa sila nag-join sa NPA, unta dili mo mag-join sa NPA. Karon pa lang daan ato ang paningkamutan nga magiyahan ang mga kabataan, mapaligon ang mga pamilya, mapakusog ang resilience sa tuong mga komunidad aron nga bisan ta man unsa nga pagsulay o pag-attempt sa CPP-NPA nga mobalik diri sa Combal, mobalik diri sa Davao de Oro, ang katawhan na mismo kita mismo ang mubarog batok sa CPP-NPA-NDF. Mayong hapon sa atong tanan. Again, dagan kayong salamat, Ma'am Jam Sagino of Kalinaw, Davao de Oro. Ug salamat po kaganina sa tuang partner nga si Bob Timothy Inoho sa Civil Service for guesting and our kapihan sa PIA din sa na NCCC na bunturan. Medyo taas-taas yun na itong episode karon no kay kanang dindot pod ang ato mga topiko nga i-discuss nato sa kapihan. Ang kapihan di ay ginakandak nato every third Thursday of the month. So next month na pod magkita-kita lang gyapon ta diari. Live kami nag-stream sa PIA Davao de Oro, and we are also shared by our partners media dili sa Davao de Oro at sa Davao Region. So kini ang inyong higala si Michael Uy sa Philippine Information Agency, kauban ang Presidential Communications Office, ang NCCC na Bunturan, and ang Provincial Government of Davao de Oro. Mayong hapon katong tanan, and God bless.